times never come back. And we don't want to forget. Because history gets old, but gold. Amen. All right, beginning tonight or this Wednesday, I'm going to start teaching about soul winning. At hindi ko na hihintayin pa yung holiday at hindi ko mahintay ang holiday para magkaroon tayo ng soul winning seminar. I think the best time to teach you about soul winning is on Wednesday night. So we're going to have a series of messages about soul winning on a Wednesday night. And pagka dumating na po tayo doon sa punto na talagang i-demonstrate ko po sa inyo ang soul winning, even the approach, yung inyong mga attitudes pagdating sa soul winning at doon po sa field, malalaman po natin yan. And I hope, alam nyo mga kapatid, talagang kalooban ng Panginoon na tayo po ay mag-usap-usap ngayong gabi tungkol soul winning because nakita natin kanina yung result ng soul winning. You see? And ako'y nagpapasalamat sa isang magulang na nagsumusuporta sa kanilang anak. Alam nyo ba, napakapalad mo, Iha. No? Napakapalad mo na meron kang magulang, meron kang tatay, meron kang nanay na nakakasama mo sa church. At sinusuportahan ka at natutuwa sa nangyari sa iyo. Akalain nyo, maraming mga young people dito, young lady and young men na nandito na, naglilingkod na sa Panginoon, discourage pa. Yan ang hindi ko maintindihan kung bakit may mga magulang. Kasi ang nasa isip nila, religion ang nasa isip nila. Pero hindi nila alam, iniisip na ang bata ay kinakailangan magkaroon ng prinsipyo sa buhay. Isa, ang dami ho ngayon, mga matatanda na, wala pang prinsipyo sa buhay eh. Kaya nga, nakakaisip sila, magkurap, nakakaisip, windang-windang ang buhay, nagkakaloko-loko ang buhay, kasi walang prinsipyo yung pinangahawakan eh. Kaya sabi ko nga po sa inyo, maraming beses ko sinasabi at binabanggit ho dito sa pulpitong ito, if you will not stand on something, you will fall for anything. Huh? You will fall for anything if you will not stand. You must have something to stand for. Sa buhay na ito mga kapatid na halos nakapaligid lahat ng pangpamatay, panira ng buhay, pansira ng buhay, nakapaligid sa atin, and anytime pwede mag-strike, tapos sira ang buhay natin, kinakailangan natin na ng isang sasandalan, pananaligan para tayo manatiling nakatayo. Anumang bagyo ang dumaan sa buhay natin. Isinakita ba kayo ng tao na ngayon ay matino and all of a sudden, bang, makita mo, nasa kulungan na. And sometimes you wouldn't expect, no, na isang tao na matino and all of a sudden, bang, wala na. Gumawa na kaagad ng kalokohan. Because they don't have anything to stand for. You see? Kaya sabi ko sa inyo, you must get something. If you will not stand on something, you will fall for anything. You see, lahat to, walang excuse po dito sa bagay na ito. Lahat po tayo tao lamang, parehas tayong tao. Kaya nga ho, ang nagpapatibay lamang sa atin, kung alin yung ating pinaniniwalaan. Kung ang pinapaniwalaan natin, kung alin yung pinaniniwalaan natin, yun yung sinasandalan natin. At kung alin yung pinaniniwalaan natin, kung mahina yung pinaniniwalaan natin, mahina ang ating sinasandalan. Kung mahina ang ating sinasandalan, madali tayong mabubuwal. Nakuha niyo po yung logic. You see? Kaya yun ho ang mga bagay na dapat nating tignan kung tayo pumupunta sa simbahan. Akala kasi ng iba, pupunta lang sa simbahan, ang alam nila, praise the Lord, kaya nga nagkakantsawan eh. Ay, praise the Lord ka na rin pala, ganun-ganun ka na rin pala. Akala nila kasi ganun-ganun lang. Pero maghanap ka sa lahat ng anggulo, sa lahat ng aspeto ng buhay, sa lahat ng walks of life. Lahat ng uri ng buhay sa ibabaw ng mundong ito.
Tingnan natin kung sino ang matatag. Sasabihin nyo, yung may mga matataas na pinag-aralan, yung mga may degrees sa kanilang buhay, nasaan sila ngayon? Bakit nasa kulungan din sila ngayon? At yung iba sa kanila, namamatay na sa kulungan. Mga congressman yun, abogado yun, mga kung ano-anong degrees ang inanap na sa buhay nila. No! Hindi ho yung education ng mundong ito ang magpapatibay sa tao. In fact, ginagamit nila yung education nila, mataas na education nila, para manloko sila ng tao. You see? But listen, if your life is built on the foundation of the Word of God, that's it. Kaya sabi ni Paul, none of these things move me. You see? Kaya napakahalaga na meron tayong simbahan, na meron natututunan natin yung prinsipyo and principles, lagi natin pinag-uusapan yan, make decision. Kaya napakahalaga po niyan. Now, ngayong gabi ay magsisimula ako tungkol sa series of messages about soul winning, and I'm going to talk to you tonight about the relationship of creation to soul winning. You see? Now, what is the relationship of creation to soul winning, and what is the relationship of soul winning to creation? You see, God knows how to connect everything. You see? Kaya nga sinasabi ho natin lagi, God knows best. Di ba? Ang Panginoon ang nakakaalam kung anong the best para sa buhay natin. Alright, shall we all stand please and turn your Bibles in the book of Genesis, chapter 1 in verse number 28. Genesis chapter 1 in verse number 28. Now we all understand that the book of Genesis, the book of beginning, and this is also the book of creation. I hope you're listening, amen. Now, after verse number 26, where the Bible tells us the creation of man, na ang sabi nga ng Biblia sa verse number 26, and God said, let us make man in our image after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, over the fowl of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. Then 27, so God created man in his own image. Notice that. God created man in his own image. In the image of man, or of God, created he him. Male and female, created he them. Now, 28, yan po ang pinakang text ko ngayon. And God blessed them. After the creation, God blessed them. By the way, man was created righteous. Nilikha ng Panginoon ang tao na matuwid. Now, verse number 28, and God blessed them, and God said unto them, be fruitful, and what? Multiply, and replenish the earth, and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth. Now, let's go to Matthew chapter 28. Yung iba sa inyo, sa ulado na niyan, pwedeng hindi naman kayo magbukas, but if you want to take note some things here, ay maganda ho makuha nyo. Now, Matthew chapter 28, verses 19 to 20, the Bible says, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Tayo po ay sandaling manalangin. Let's bow our heads, please. Dakilang Diyos, salamat po sa mga anak nyo na narito ngayon. Pagpalain nyo po ang aming pag-uusapan ngayon about the relationship of creation to soul winning and soul winning to creation. At salamat po na meron kayong salita na nagagabay sa amin, nagpapahayag po sa amin kung ano po ang dapat po namin gawin. Salamat po sa mga bisita po namin ngayon. Salamat na nakasama po namin ngayon ang Philippine Navy Tug of War Team. Salamat po sa kanilang presensya at salamat sa presensya ng inyong mga anak. Higit, Panginoon, na lalong maging maliwanag po sa amin na kami nga po ay kinakailangang mag-involve sa soul winning. At ang dalayan ko po sa mga bisita po namin ngayon ay lalo pa hong maliging maliwanag sa kanila ang kaligtasan. Ito po ang aking samot dalangin at humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng mga pagkakasala at pagkukulang po namin. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Alright, thank you. You may be seated. Now, follow me carefully mga kapatid. Gusto ko masundan yung mabuti ang sasabihin ko.
And hanggat maaari, mga kapatid, ay wala na pong lalabas, wala pong pupunta sa restroom. Dapat makinig na po tayong lahat sapagkat I believe ito'y oras na ng pakikinig. Amen? Nandito kayo sa eskwelahan na kinakailangan tayong matuto. Our church is our school as far as the things of God is concerned. All right, is everybody ready? Is everybody ready? All right. Now, so ang unang binasa ho natin is in Genesis chapter 1 in verse number 28. Number 28 is the main thing here. Verse number 28 is my text. Okay? Ang gusto kong makita nyo doon, mapansin nyo po doon, yung salita at inuutos ng Panginoon na be fruitful and multiply and replenish the earth or fill the earth. Okay? Yan ang ibig sabihin, mga kapatid. Now, ang mapansin nyo po dito sa utos na ito, lahat yan kung bibigyan nyo po, ang suma total po niyan is magpakarami. Now, alin po yung sinabi niyang replenish the earth? The earth is the kingdom of God as far as creation is concerned. Okay? Lahat po ng mga bagay sa ibabaw ng mundong ito ay kingdom ho ng Panginoon. And here is God said, ang sabi ng Diyos is, replenish the earth. Fill the earth. That's why sabi ng Panginoon sa mga tao is, be fruitful. Sabi niya kay Adam and Eve, be fruitful and multiply. You see? Now, in this particular command, mga kapatid, ay meron po siyang particular na grupo ng tao na kanya pong inuutusan na magpakarami. Ano ho? Sino lamang po yun? Yung pong mag-asawa. Okay? So, makikita niyo po, very, very particular yung kanya pong utos. But, iyan pong dapat ang unang papansinin. In a particular group. And then, the command is to be or to multiply. To multiply, which is backed up by the word na be fruitful. Okay? Now, of course, pagka kayo naging fruitful, ikaw ay mamumultiply, at pagka kayo na-multiply, marireplenish nyo ang earth. Okay? Now, that is during the creation. Ano ho? Now, so, etong wag ho natin kakalimutan. Ang Panginoon ho ay merong purpose. Okay? Meron ho siyang purpose. And God's purpose is, He wants to demonstrate His divine power and holiness sa lupang ito. Ano ho? At Kanyang gagamitin yung mga tao. That's the main purpose. Listen, God, the Bible says in the book of Revelation, created man for His own what? Glory. No, glory. God created man in His image, but God created man for His own glory. Dapat ang Diyos pa rin ang matutuwa. Bakit? Gagamitin niya ang tao upang ma-demonstrate niya, malaman natin yung power ng Panginoon, yung kabanalan ng Panginoon, at lahat ng mga attributes ng Panginoon. That's the reason why God created us in His own image. Personality. Okay? In His own image. Aluman ang nakikita po nating kabutihan sa tao, kagandahan sa tao, yan ang nagpapahayag na tayo nga ay nilikha ng isang righteous na Diyos. Kung ang tao man ho ay merong righteousness, it's because we are created by a righteous God. Nakukuha niyo po. So, tayo po ngayon yung image, tayo ngayon yung reflection ng Diyos. Yung kabutihan na nasa atin ay reflection ng kabutihan ng Diyos. Okay? Now, ang pinapakita ko po muna sa inyo, mga kapatid, ay yung pong creation. Kaya nga po, ang ini-emphasize ko muna sa inyo na ang soul winning at saka ang creation, they are both related to the purpose of God. You see, alam niyo mga kapatid, this is amazing. Ako ho, abang pinag-aaralan ko po ito, talagang natutuwa ako sa Diyos. Could you just imagine, alam niya kung paano niya ikinu-connect, sa armed forces, sa mga military or PNP, alam natin kung paano i-connect yung mga mission. Pag may mga mission, alam natin kung ano yung phase 2, phase 3 ng mga trabaho. You see, now, listen,
ito'y nakakatuwa kung paano kinukonek ng Panginoon ang mga pangyayari, ang mga dapat gawin upang ma-fulfill yung purpose ng Panginoon sa lupang ito. Ain't that amazing, brethren? It's amazing. Now, so makikita po natin dito, mga kapatid, ang purpose ng Panginoon, ang pinakang main thing. The main thing. Now, as far as the creation is concerned, babalik po tayo dun sa Genesis chapter 1. Mapapansin niyo po dito, ang utos ng Panginoon is to multiply and to be fruitful and multiply and replenish the earth and subdue it. Okay? Now, punuin yung kingdom ng Panginoon ng mga righteous na kanyang nilikha. Now, by the way, we are created righteous. No? Sinabi ko na po yung kanina, we are created righteous. And then, we are God's instrument to fulfill His purpose. To fulfill His purpose. Okay? Again, God wants to demonstrate His power, His holiness, His divine power sa buhay po natin para makita po ng maraming tao. Okay? Now, pero dumating ho ang punto, mga kapatid, na mapapansin nyo in Genesis chapter 1, na doon po yung creation, in Genesis chapter 2, verse number 7, binanggit uli ho dyan yung creation. Okay? Ipinaliwanag ng Panginoon kung paano niya nilikha ang tao. But anyway, pagdating mo sa chapter 6, nakita nyo yung frustration ng Panginoon doon. Okay? Anong sabi ng Biblia? And God repented. You see? Nag-repent ang Panginoon dahilan sa nakita po na kalungkutan niya doon sa tao na hindi mafulfill nung nakita niya nagkasala ang tao. After the creation, nagkasala ang tao. And you see, nalungkot ang Panginoon sapagkat mahirap o hindi niya ma-fulfill ng tao, ma-demonstrate sa pamamagitan ng tao yung kanyang purpose. Now, by the way, paano mo makikita ang righteousness of God sa isang sinner? Nasusundan niyo po ako. Paano niyo makikita yung kabanalan ng Diyos sa isang hindi banal? You see, nagkasala po ang tao. Bumagsak ang tao. Ang sabi nga ng Biblia sa Romans chapter 5 verse number 12, as by one man sin enter into the world, so death pass upon all men, for all have what? Sinned. Lahat ay nagkasala. For all have sinned and come short of the glory of God. There is none righteous, no, not one. There is none that seeketh good. There is none righteous, no, not one. You see? Now, so mapapansin po natin, hindi na po mafulfill ng Panginoon yung kanyang purpose at hindi niya kaya o hindi niya pwedeng i-fulfill yung kanyang purpose sa pamagitan ng tao makasalanan. You see? Kaya nagkaroon ng kalungkutan ang Panginoon. But you will notice, sabi ko nga po sa inyo, alam ng Panginoon kung paano niya i-connect yung soul winning para lamang maisakatuparan niya, maituloy niya yung purpose niya sa paglikha ng tao. You see, even in chapter 3 of the book of Genesis, nandoon na ho yung restoration. Kinakailangan niyang i-restore yung tao ho. Yung tao na bumagsak. Yung tao na nagkasala. You see? Now, listen, hindi ho sa pamagitan ng pag-destroy ng tao, kundi sa pag-restore ng tao. Hindi niya po tatanggalin po yung tao at papalitan yung tao ng mga hayop. No. Listen, ako po'y naniniwala na nung ang Panginoon ay lumikha ng tao, nasa isip ng Diyos na talagang maayos ang kanyang paglikha. At tao talaga ang kanyang ililikha. You see? At hindi niya na pwedeng paltan, no? Hindi niya pwedeng sabihin na yung mga baka ang total yung mga tao ay nagkamali na bumagsak and no longer the image of God. And now, pinalitan niya ang kanyang pag-iisip at yung mga baka na ang image of God. No way. Hindi ho nagbago ang Diyos. Hindi ho nagbago ang Diyos. But God knows how to connect it. You see? Alam ng Diyos kung paano i-connect para ho magkaroon ng ma-fulfill uli yung pong purpose niya sa paglikha ng tao.
Hindi ho nagbago ng Panginoon, hindi nagbago ang anyo ng tao, ang tao ay mananatiling tao. Now, paano niya po ginawa ito para ma-fulfill? Now, here is soul winning, and God connects soul winning to the creation to fulfill His purpose. That's why in Genesis chapter 3, in verse number 15, nandiyan na ho yan sinabi ng Biblia. Sinabi na po yan ng Panginoon kung paano niya i-restore. Now, in Matthew chapter 28, mapansin nyo na yung command is very related or similar to the command doon po sa Genesis chapter 1 in verse number 28. Notice what the Bible says here. Okay? I hope you're following me. Amen? At para makita po natin yung kagandahan po ng soul winning. Now, in Matthew chapter 28, verses 19 to 20, sa 19 muna ho tayo. Ang sabi ng Biblia, "Go ye therefore and teach all nations." Notice the word all nations. Okay? Pero una, mapapansin po muna natin na this time, sabi ko sa inyo kanina, merong particular na command ang Panginoon sa particular na grupo ng tao. Doon sa Genesis, hindi lahat ng tao ay inuutusan niya na magpakarami kayo. To subdue His kingdom, para punuin yung kingdom, yung earth, ng mga righteous na tao. Okay? Now, let me illustrate para maganda ho. Alika yung dalawa, bro. Palagay ko naman, maiintindihan nyo naman to kahit kukunin ko muna kayo saglit. For example, dito kayong dalawa. Alright? Now, here's the first couple. Hindi ko parehas lalaki ang couple, first couple. Ano? Gusto ko lang, for the sake of illustration, no? Kasi ayokong merong babae rito sa harap. Okay? Assuming na eto ho ang babae. Okay? Again, hindi ho lumikha ang Diyos ng bakla. Alright? Ito yung lalaki, ito yung babae. Now, first couple. Ang sabi ng Panginoon sa kanila, alright, be fruitful at magpakarami kayo. Multiply. And replenish the earth. Now, ano ang tungkulin po nito? Punuin ang kingdom ng Panginoon ng mga righteous na tao. Okay? Because they were created righteous. Nakukuha niyo po? Hindi ho nila pupunuin ang mundo na ito ng mga makasalanang tao. Pero ano po ang nangyari? Bumagsak po sila. Bumagsak po ang chinarge ng Panginoon ay si Adam. And then, ang sabi ng Biblia, buong tao na ay bumagsak. So, paano ngayon mapufulfill yung purpose ng Panginoon na punuin ang kanyang kingdom ng righteous people? Hala na. Alright? So, ano ngayon? Eto ngayon, nagsama pa rin. Alright? Nagsama pa rin sila. Bilang mag-asawa, bilang couples. So, nakapag-produce sila ngayon ng mga taong sinners. Brad, kayo nga, kayo. Yan, hanggang dyan sa'yo, Brad. 5 kayo. Yan. Dito kayo. Para hindi kayo inaantok. Dito. Sige. Atras doon. Yan. Okay? Ngayon, anong nangyari ho mga kapatid? Nakapag-produce sila ngayon ng mga sinners na pupuno ngayon sa sanglibutan. So ano ngayon ang mangyayari? Mapufulfill kaya ng Panginoon o sa pamamagitan ng mga makakasalanang ito mga kapatid, mapupuno kaya ng Panginoon or maidemonstrate kaya ng Panginoon yung kanyang kagandahan sa mga tao? Hindi. Paano maipapakita ng Panginoon yung kanyang holiness sa mga taong makasalanan? As by one man, sin entered into the world. So death passed upon all men, for all have sinned and come short of the glory of God. So hindi na ho mapufulfill. Hindi na ngayon makikita yung kabanalan ng Diyos. Hindi na makikita ngayon yung kagandahan ng Diyos. Hindi na ngayon makikita yung image ng Diyos sa buhay nila. Bakit? They were all sinners. Nakukuha niyo po. You see? Ngayon, nung righteous pa sana si Adam and Eve, makikita mo talaga yung kagandahan nila. Makikita mo talaga ang Diyos na buhay sa kanila. Ngayon nagkasala, makikita mo buhay si Satanas sa kanila.
Pero ang sabi ng Panginoon, tuloy-tuloy na dapat mamultiply yan. Now, anong ginawa na ngayon ng Panginoon? If God can restore them, kung marirestore ng Panginoon yan into righteousness, then tuloy-tuloy po, mga kapatid, yung pag-replenish, yung pag-fulfill, yung pag-fill ng earth na ito ng mga righteous na tao. Ano lamang ang gagawin? Gawin lang mga righteous ito. Paano ngayon ang pamaraan? Well, ang sabi ng Biblia, Matthew chapter 28. Go ye and teach all nations. Now, eto uli, all nations. Speaking to men. Now, anong gagawin? Teach all nations. Preach the gospel, Mark chapter 15 or Mark chapter 16. Preach the gospel. You see, alin yung gospel? Yun yung pang-restore ng Panginoon. Their death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ. Nakuha niyo po. Death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ. Kaya nga po, si Kristo ay naparito. Yan yung dinemonstrate ng Panginoon sa Genesis chapter 3 in verse number 15. Kaya nga ang Panginoon naparito upang hanapin at iligtas ang mga makasalanan. Iligtas, kanyang i-restore. Kaya nga po, kaya pagka tayo na-restore, pagka tayo po ay nagsisi ng ating kasalanan at tinanggap natin ang Panginoon bilang sariling tagapagligtas, yung righteousness ng Panginoon na nawala sa atin ay muling i-impute po yan sa atin ayon po kay Paul sa Book of Romans. So ngayon, meron na po tayo ngayon nung ang Panginoong Kristo ay namatay at siya ay nilibing at muling nabuhay at tinanggap natin po yung kanyang ebanghelyo, yung kabayaran ng ating kasalanan, automatically po inimpute sa atin ng Panginoon, inilagay sa atin yung righteousness ng Diyos. Righteousness ng Panginoon. You see, we are now, sabi ng Biblia, justified. Na-justified na tayo po ngayon as if we have no sin. Walang kasalanan talaga. Parang hindi talaga tayo nagkasala. Yan po ang ibig sabihin noon. So, inilagay po sa atin yung righteousness ng Panginoon. Kasi nga po, kinakailangang makita po sa atin yung kagandahan ng Diyos. Now, again, hindi po makikita sa atin yung kagandahan ng Diyos kapag tayo po yung mananatiling makasalanan. Sapagkat tandaan po natin, yung number one na kasalanan na kinumit po ni Adam is disobedience. Then how can a sinner demonstrate the holiness of God if we are disobedient to the Word of God? Hindi po pwede. Kaya kinakailangan muna yung ating isipan ay magkaroon ng pagbabago at mapaltan yung ating pag-iisip. Kaya nga po, yan ang tinatawag ho nating repentance. At pagka tayo nagkaroon ng pagbabago ng isipan, susunod na tayo sa Panginoon. At kung susunod na tayo sa Panginoon, makikita na yung righteousness sa buhay po natin. You see? Now, makikita niyo po, paano ho nangyari ito, mga kapatid? Paano nangyari ito? Alright? Sa pamagitan na po ng tinatawag na soul winning. Ibig sabihin, winin mo yung ating soul bilang tao, soul ang tawag sa atin. Tinatawag po tayo na katulad po ng binabanggit sa Peter. Souls, binabanggit as a man. No, wag niyong kakalimutan ho dyan. Tinatawag minsan tayo sa Bible na soul or spirit because we are also composed of spiritual being. Okay? Not only physical being. But as a human being, we're both physical being and spiritual being. Now, so ngayon po, ang nangyari po ngayon, paano ho ikinoconnect ngayon yung soul winning sa creation? Okay? Pinakita ko po sa inyo na tayo ngayon, yung righteousness ng Diyos ay nasa atin na ngayon. Now, kaya nga po, sa 2 Corinthians chapter 5 in verse number 17, therefore, if any man be in Christ, he is a what? New creature. You see? New creature. Kaya nga ho,
nung tayo ngayon ay tumanggap sa Panginoon at tayo nasa Panginoon na, tayo ngayon ay bagong nilikha. See, nung dito, ito yung unang nilikha, nagkasala. Hindi na makakapagpahayag ng righteousness ng Panginoon, ng kabanalan ng Diyos. Hindi, they're no longer the image of God. We're all sinners. Wala nang imahe ng Diyos sa atin. Naputol na yung ating connection sa Panginoon. Pero kinakailangang mangyari pa rin ho yung kalooban ng Panginoon at yung purpose ng Panginoon ay dapat pa rin mangyari sa ibabaw ng lupang ito. Para mangyari po yun, ano dapat gawin ng Panginoon? Dapat i-restore. Bakit? Because if we will be justified through Christ, then God will have another creation, a new creation, which is in Christ Jesus. Kaya ang sabi ng Biblia, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become what? New. You see? Now, ano po ang tawag po natin doon? Exactly, yun ang sinasabi sa Matthew chapter 28. Anong sabi po sa Matthew chapter 28? Go ye. Again, to. Eto na ngayon. Alright? Doon kayo sa may likod nila. Alright? Mapapansin nyo po, ito yung dati. Nilikha na ngayon ng Panginoon. And exactly, mga kapatid, God won them again. God restored them. Maliwanag ko sa Genesis chapter 2, I think. Baka mapasubsob yung bata, sasabog ang uso niyan. Nirestore muli ng Panginoon sa pamamagitan ng pagbigay sa kanya ng sheepskin. Okay? Binigyan ho siya ng sheepskin si Adam. Alright? Now, I think it's in chapter 2 again. Yeah, chapter 2. Now, sa baba lamang ho ng verse number 28. Ngayon, so binigyan ho, nirestore na sila ng Panginoon. Now, kung titignan niyo po, sa Genesis pa lamang, meron na hong soul winning. At ang unang-unang nag-demonstrate ng soul winning ay mismo ang Diyos. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. You see? Now, so makikita nyo na ito na ngayon. And then, mula ho dito mga kapatid, because He is now righteous, then He can produce now a righteous people. Now, hindi na ho sa pamagitan ng kanyang panganganak ni Eva, kundi sa pamagitan ng kanyang pagwiwin na sinasabi ng Biblia, go and teach all nation. Go and teach all nation. You see, noong araw, ang pagpuproduce ng tao is by birth to replenish the earth. To replenish the kingdom of God. This time, there's another way of replenishing the kingdom of God. Sa paano? Pagpuproduce ng bagong nilikha sa pamilya ng Diyos sa pamagitan ng pagsisisi ng kasalanan at pagtanggap sa Panginoon bilang sariling tagapagligtas. Nakukuha niyo po, nasusundan niyo po ako. You see, kaya nga po ang sabi ng Biblia, therefore, go ye and teach all nations. So mapapansin niyo po doon, go ye and teach all nations. Particular. Sino po yung particular? Yun pong naligtas na. Yun pong naligtas na. Noon, ang particular na utos ay sa first couple to multiply. This one, mapansin niyo po, another command dito is, go ye and teach all nations and baptizing them, and then the Father and the Son, and then teach them to observe. So mapapansin niyo po dito, go ye unto all nations, it implies to multiply. The same thing. Doon sa una, sa Genesis chapter 1, ang sinabi doon is, be fruitful and multiply and replenish the earth. Now, makapansin nyo rito, may parehasong implication. The fact na inuutusan tayo na go to all nations and teach them. Ano pong ibig sabihin? You produce also. You be fruitful also and multiply.
In fact, mapapatunayan niyo po yan sa Book of Acts na talagang they were multiplied. Nasusundan niyo po ako? Na sila po ay na-multiply. Kaya ngayon mga kapatid, ang ibig sabihin is, mapapansin nyo, yung parehas na command po rito. Parehas ho yung command. Wala hong pinagkaiba. Kasi ang issue po dito is ma-multiply yung mga righteous people and to replenish the earth also, the kingdom of God. Okay? So parehas ho yun. Parehas yung pinag-uutos ng Panginoon. Ngayon, eto ho ngayon. Kaya ang sabi ng Biblia, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Likewise, yung pong sa Genesis chapter 1, in verse number 28, we have to observe the first command. The commission, dun po sa first couple. Same thing, pagdating po dito, yun din ho ang ating i-observe. Kung ano ho yung ginagawa nung unang command, the same thing ang i-observe natin, yung sa Panginoon, para po ma-fulfill yung pong gustong mangyari or purpose ng Panginoon sa mundong ito. Alright? Now, so, ano po ang solution na nakikita po natin dito sa naging problema, first problem ng mundong ito? Makukuha po natin, soul winning. Soul winning. Sapagkat if we can, you see, ang nakita lang ng Panginoon para ma-fulfill yung kanyang purpose sa mundong ito is to win again Adam and Eve. To restore them. Pag na-restore niya yung dalawa, everything is fine. Nakuha niyo po ba? Pag na-restore niya yung dalawa, everything is fine. Tuloy-tuloy yung purpose niya. Makikita uli yung attributes niya. Makikita uli yung kabanalan niya. You see? At yun po ngayon ang nangyayari. Para ma-fulfill ang purpose ng Panginoon, ganun uli ang mangyayari. Win, 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 win. Go ye and teach all nations. And teach and baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. You see, same, ito po, particular na tao ang sinasabihan. You see, so as we produce, brethren, as we produce, then we are multiplying. And as we multiply, then there's a chance to replenish the earth. To replenish the kingdom of God. Okay? So, kita nyo po, alam nyo, nakikita ko rito, sabi ko, ang galing talaga ng Diyos, kung paano niya i-connect yung nasira ng tao noon. Ang Diyos may paraan. I-connect niya pa rin, padadamihin niya pa rin yung mga righteous na tao. Padadamihin niya pa rin yung mga righteous na tao. I-connect pa rin niya doon. Kaya nga mga kapatid, ang utos noon sa Genesis chapter 1, ang commission is be fruitful. And then in the New Testament, in Matthew chapter 28, we have the same thing. Be fruitful. Even in John, nung gumamit ang Panginoon ng parabola, ginamit niya yung vine, the parable of the vine. Sabi niya, dapat every branches should bear good fruit. You see, fruitful pa rin ang pinag-uusapan. Pag-bear pa rin ng fruit ang pinag-uusapan. You see, na dapat mag-bear ng fruit. At in fact, yung sanga na hindi nagbe-bear ng fruit ay kanyang tinatanggal. Kanyang tinatanggal. Bakit ho? Sapagkat ang pinag-uutos ng Panginoon sa atin, ang purpose na sa atin ng Panginoon, God's design for us is to be fruitful. To be fruitful. So mapapansin nyo, ang gusto kong ma-imply sa inyo rito, mula ho sa creation, hanggang ngayon, ang soul winning ay karugtong ho ng creation. Nakuha nyo po? Now, if you still have doubt about that, you check your Bible in the book of 2 Corinthians chapter 5. You see, 2 Corinthians chapter 5 verse number 17, if any man be in Christ, he is a new creature. You see? So walang doubt mga kapatid, paano ka mapapakay Kristo? Alright, kinakailangan mo ng gospel. Walang sino man sa inyo rito, sino man sa atin dito, na nagkaroon ng special na kaligtasan o relasyon sa Panginoong Kristo apart from the gospel. Meron ba tayo? Tayo ba ay ipinanganak sa pamilya ng Diyos apart from the gospel? Wala.
Lahat po sa atin dito na may relasyon sa Diyos, it's because tayo po ay dumaan kay Kristo. Tayo po ay naging ganap kay Kristo. Tayo po ay naging anak ng Diyos dahilan kay Kristo. Dahilan sa tayo nagsisi ng ating kasalanan at tinanggap natin ang Panginoon bilang sariling tagapagligtas. Kaya po tayo ngayon ay na kay Kristo at ang sabi ng Biblia ngayon, ang sinumang na kay Kristo, siya na ngayon ay bagong nilalang. Balik tayo sa paglalang. You see kung gaano na-connect. That's why, ang gusto kong makita nyo, pag nakita nyo na yung soul winning ay connected sa creation, then you will give importance to soul winning. Palagay ko, nagland na po ako. Naglanding na ako. Amen. Can you see the logic, mga kapatid? Nakikita niyo po ba yung lohika? Na yung soul winning ay napakahalaga sapagkat connected sa creation. It is God's way para po ma-fulfill ang purpose ng Panginoon sa lupang ito. Now, kaya nga po, hinahadlangan ng Panginoon, ng Diablo, ang soul winning. Because naka-score na siya sa unang creation. Paano hinadlangan ng Diablo yung una? Niloko niya po yung tao. Nilapitan niya yung pinakang madaling tuksuhin na tao. Sino yon? Babae. Madaling tuksuhin. At pagka natukso naman siya, lalapit naman sa atin. Oh, man. Kalimutan na muna natin yan. Alright. Lalayo tayo sa usapan natin. Anyway, nung natukso na, okay, bumagsak na. Siguro Satanas, nagbubunyi na. Hindi ho yung bunyi sa Malacanang. Pero, ibig sabihin, sumisigaw na siya, I won. Pero sabi ng Panginoon, no, hindi ka mananaig. Hindi ka mananaig. Naglagay siya ng enmity against him. And God put enmity against him. This time, God put the church, because the church is the institution that even the gates of hell shall not prevail against it. That's why the commission for soul winning was given to the church. God commissioned the church to go and multiply. Go and multiply. Go and replenish the earth. Go and preach the gospel and teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Now listen, kaya nga po nandito po tayo. Kaya naniniwala ho ako na ang bawat tao na nagsasabing siya'y ligtas at siya'y membro ng isang totoong iglesia, dapat ho siyang matuto ng soul winning because soul winning is connected to the creation. Nakuha niyo po. Now, kaya nga po hanggang ngayon, kung meron mang unang-unang hinahadlangan ang Diablo, wala pong iba kundi ang soul winning. Kaya nga po, hindi kayo magtataka na kung meron mang napakahirap gawin sa loob ng simbahan, soul winning. Why? Because behind this obedience, makinig po kayong mabuti, I hope you will write this. Behind this obedience is Satan. Behind this obedience is Satan. Satan is always the man, the person behind disobedience. Si Satanas. Kaya alam nyo na, pag hindi kayo sumunod sa soul winning, pag hindi kayo nag-involve sa soul winning, alam nyo na kung sino ang kasama nyo. Bakit? Noon pa man ho sa Genesis chapter 1, ang humahadlang na ay si Satanas. Genesis chapter 3 and verse number 15, dalawa lamang hong personalities ang binanggit po dyan. At isa po dyan ay si Satanas. The seed of the woman, which is Christ,
and Satan. Sino ang humahadlang? Sino ang kalaban ni Christ? Angel? Yes, fallen angel. Satan. Si Satanas. Si Lucifer. Kaya nga po, pag hindi tayo nag-involve sa soul winning, alam na natin kung sino ang kasama natin. Nakakaintindihan po ba tayo? Bakit? Ayaw ng dyablo, mga kapatid. Alright? Thank you, gentlemen. Ayaw ng dyablo na merong isang nare-restore na bumagsak. Kanina ho, napakinggan natin yung testimony kanina. Tingnan niyo ho yung testimony kanina. Paano kinukuha ng dyablo yung tao? Marami. Sapagkat kapag ka ang tao ho, kapatid, kapag ka ang tao ay hindi pa ho yan nababalutan ng righteousness ng Panginoon, tayo po lagi ay merong inclination sa kasalanan. Para po tayong may magnet lagi sa kasalanan. Kaya nga mapapansin nyo, ang tao ho, paikutan mo na yan ng simbahan. 10 simbahan na kapaligid sa kanya. Isang inuman lang, beer house ang nandyan. Pipiliin niya ang beer house. Huwag muna kayo magkalabitan. Mahalata tayo. Tambakan niyo dyan na magagandang inumin. Merong mineral water, merong magagandang gatas, merong ang daming mga vitamins, pero lagyan mo lang dyan isang nagpapawis na beer. Pipiliin mo ang beer. Bakit? Kasi ang tao bilang makasalanan, parang magnet ho yan. Parang magnet. Not until na siya po ay makakilala sa Panginoon at magkaroon siya ng bago, ma-impute sa kanya yung righteousness ng Panginoon, doon naman siya magkakaroon ng magnet sa righteousness. Nakuha niyo po? Tatanggalin ng Panginoon yung magnet ng kasalanan at papalitan niya ng magnet na righteousness. Kaya makikita niyo po ang isang taong nakakilala sa Panginoon, nagkakaroon po siya ng hungering, pagkagutom at pagkauhaw after, ang sabi sa Matthew chapter 6, righteousness. Nagkakaroon siya ng pagkauhaw at pagkagutom sa kabutihan. Kaya makikita niyo, nung bago-bago kayong maligtas, nung hindi pa kayo nagbabackslide, hinahanap niyo lagi ang simbahan. Bakit parang lagi na lang kayong hinahatak sa simbahan? Bakit parang may mga kaibigan kayong naiisip, pero bakit gusto nyo pumunta sa simbahan? Bakit gusto nyo magbasa ng Biblia? Bakit gusto nyo makausap yung mga kapatiran? Bakit? Sapagkat bagong magnet ang nailagay sa inyo. Righteousness. God imputed His righteousness in us. You see? So makikita nyo po, na walang ibang solusyon para ho tayo, ang tao, ang mundo, ang kingdom ng Panginoon ay mapuno ng mga righteous people, wala hong ibang paraan maliban ho sa soul winning. That's why inatas po sa atin ng Panginoon, ang sabi ng Biblia, go ye and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things, whatsoever I've commanded you. You see, alam nyo, sabi ko nga sa inyo mga kapatid, gusto kong palagi itong mag-ring sa inyong pagdinig, saka sa inyong isipan. In every disobedience, or in any disobedience, behind any disobedience is Satan. Bakit? Noon pa man ho eh. Kaya sabi ko nga sa inyo, pinakang mahirap. Ang tao, mas gugustuhin niya na lang na magbigay ng malaking offering, wag lang mag-soul winning. Kaya nga nauuso minsan sa ibang mga simbahan na sasabihin na lang nila, alam mo ang ministry ko, magbigay. Siguro kayo ang ministry niyo mag-soul winning. Maganda ho yung pagbibigay, pero hindi ho sinabi ng Bible na exempted ka na sa soul winning kasi nagbibigay ka. Because God designed you not only to give. Kung ang design sa iyo ng Panginoon ay para magbigay lang, hindi ka na sana binigyan ng bibig.
Kamay na lang. Pero dinesign din sa iyo ng Panginoon na magsalita para ka mag-win ng tao. You see, kung paano tayo dinesign ng Panginoon. You see, this is very important, brethren. This is no joke. This is no ordinary. Hindi po ito ordinaryong kasalanan kapag hindi ka nag-soul winning. Bakit? Look at the connection. Look at the relationship of soul winning to the creation. Nakukuha niyo po kung gaano kahalaga ito, mga kapatid. Are you still following me? Amen? You see how important, how soul winning, kung gaano kahalaga ang soul winning. You see, I'm simply saying, you cannot obey other things. No? Hindi mo pwedeng sundin yung ibang mga bagay at pagkatapos kakalimutan mo yung soul winning. At sasabihin mo, well, I'm okay. Okay ako sa Panginoon. Sapagkat nagbibigay ako, nagbabasa ako ng Bible, nananalangin ako, uma-attend lagi ako sa church. Okay ako sa Panginoon. In fact, yan lagi ang nasa prinsipyo ng maraming Kristiyano. Amen. Kaya nga nandito kayo every service, pero ang hindi nyo magawa, yung mag-soul winning. Amen. Amen. Ha? You see, lahat na halos nagawa nyo. Nandito kayo ng Sunday morning, Sunday evening, Wednesday night, nagbabasa kayo ng Bible, may bit-bit kayo ng Bible, nagbibigay kayo ng tithes and offering, nananalangin kayo. Pero ang hindi nyo nalang magawa, ang soul winning. Kasi sabi ng Diablo, gawin mo na ang lahat, huwag lang yung magparami kayo. Tingnan nyo kung anong hinadlangan unang-una ng Diablo, yung magpakarami ang mga merong imahin ang Diyos. Yun ang ayaw na ayaw ng Diablo. Yung dumami ang lahi ng Diyos. Kaya nga po, nung bumagsak ang tao, napunta tayo sa family of Satan. Satan became the father of human being during the fall of man. You see? Kaya ngayon, unti-unti ngayon, through soul winning, ibinabalik natin yung mga tao na galing sa family or kingdom of Satan into the family of God. But as many as received Christ, to them, God gave the power to become the sons of God. Kapatid, inuulit ko, lahat, ang napakaganda nito, lahat ho ay pwedeng matuto ng soul winning. Kung lahat, mga kapatid, ay pwedeng sumunod doon sa pinag-uutos ng Panginoon, na kahit na bulag, at parehas bulag, at parehas pipi, at parehas bingi, may kapansanan man, pwede silang mag-asawa. At sundin ang utos ng Panginoon na go and multiply. Ganon din po sa soul winning. May pinag-aralan sa wala, may pera o sa wala, merong anumang kapansanan meron ka, pwede kang matuto ng soul winning. Walang excuse. Amen. Man, you cannot excuse yourself. You cannot excuse yourself. Again, bago ako magwakas, tapos na ho ako sa unang kabanata ng series of messages natin. Behind any disobedience is who? Say it louder. Behind any disobedience is? Behind any disobedience is? Satan. Pag hindi mo sinunod, ang sabi ng Biblia, go ye and teach all nation, you know who's behind you. Alam niyo yung hinahanap ngayon? Sa lahat ng mga nangyayari ng kagustutan sa ating gobyerno, mga masalimuot na mga pangyayari, kung sino ang nasa likuran yan. Pero ngayon, masasabi ko sa inyo, ang nasa likuran ng hindi mo pagsunod sa pinag-uutos ng Panginoon, na go and preach, teach all nations, walang iba kundi si Satan. Sapagkat noong araw pa naman, ay hinahadlangan niya na. Will you promise to God tonight? Sabihin mo sa Panginoon, yes, I'm going to obey
the order, the command, go and teach all nations. May papangako mo ba ngayon sa Panginoon? Panginoon, matuto lang ako na mag-soul winning. I'm willing. Ngayon, hindi ako marunong. Hindi ako marunong yung mag-soul winning. In fact, hindi ko alam kung paano ko gagawin ito. Pero Panginoon, mula ngayon, sisikapin kong ako'y matuto na ng soul winning. At pagka ako'y natuto, Panginoon, susundin ko ang inyong pinag-uutos. Go and teach all nations. Will you do that tonight? Will you do that tonight? Shall we all stand, please? Father, thank you for your words tonight. Salamat po sa inyong mga anak. Salamat sa ipinakita niyo pong logic, katotohanan mula po sa inyong salita. Pagpalain niyo po, O Diyos, ang bawat anak niyo. Nakita po namin ang connection. The relationship of soul winning to creation. Ngayon nakita po namin ito, Panginoon. Ipagkaloob niyo po sa amin ang willingness na sundin po namin ito. Salamat po sa inyong mga anak ngayong gabi. Pagpalain niyo po ang mensaheng ito sa puso at isipan ng inyong mga anak. Your heads are bowed, your eyes are closed. Kinakausap kayo ng Panginoon sa pamamagitan ng mensaheng yan. Don't hesitate to say, yes, Lord. Hindi po ako marunong, hindi ko po alam, pero gusto ko ngayong matuto. Help me to learn. Now I'm willing to learn the art of soul winning. And because I'm willing, Lord, please teach me. Teach me. Your heads are bowed, your eyes are closed. You come and make a promise. Lord, gusto ko pong matuto. Gusto ko pong matuto. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa inyong salita. Salamat po sa bawat anak niyo ngayon na tiklop tuhod na lumapit po sa inyo na handang matuto po ng soul winning. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang series of messages na ito na patuloy po naming pag-aaralan every Wednesday sa subject po ng soul winning. Pagpalain niyo po ang bawat commitment na binitawan po namin ngayong gabi na kami po ay magkakaroon ng willingness na na sumunod po sa inyo at matuto po ng soul winning. Pagpalain niyo po ang bawat isa, Panginoon, sa pangalan po ni Jesus. Amen. Thank you. Back to your seats, please. Well, I hope you learned